And when this life of labor is ended, and the reward for the race you have won, yours will be sweet rest, prepared for the faithful, given with his blessed and loving well done. Oh, when I come to the end of my journey, weary of life, and the battle is won, there will be joy for each trial and temptation. He'll understand and say, well done. He'll understand and say, well done. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Good evening po, mga kapatid. Good evening po, Pastor. Okay, good evening din sa mga sumusubaybay Good evening po po. sa atin sa Facebook. Si Brian Pantaliano is watching from Bukidnon. Although I will also be sending I forgot to send him the link. Okay, Brian, if you are there, I may send you the link if you want to join the Zoom session. Anyway, welcome po sa ating Lesson 7 ng ating Open Theological Modular Course ng Bibliology. And this is the doctrine of the Bible or the doctrine of the Scriptures. Nandito na po tayo sa pangpito na lesson, and this is the finality and sufficiency of the Scriptures. In-establish po natin ang mga naunang lessons, in-establish natin ang authority ng banal na kasulatan ayon sa internal evidence nito. And ngayon, this is an application of all that we've learned in the previous discussions that we had in the previous lesson. And this is the finality and sufficiency of the scriptures. Nang ibig pong sabihin po nito ay wala na po tayong ibang autoridad, wala na po tayong ibang source ng ating pananampalataya patungkol sa kaligtasan, patungkol sa Christian living, patungkol sa pamumuhay ng may kabanalan, wala na tayong source kung papaano mangyari yan, kung papaano masumpungan, at kung papaano tayo mamuhay, kundi ang banal na kasulatan lamang. Hindi po ang tradition, kundi ang scripture alone. So magandang gabi po sa mga nasa Facebook ngayon na nanonood, and ang ating ipagpipray na malawak po ang mararating ng ating coverage ngayon sa ating Open Theological Modular Course dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia. Patapos na po ang first semester. Kaya ang second semester po ay naghahanda na po tayo sa mga sa second semester. And nag-i-invite pa rin po tayo ng mga mag-aaral. Covenant Reformed Seminary of Asia is a purely online seminary education. And ang ating motto po dito is, this is Asia's Uncompromising Reformed Theological Seminary. So we are inviting, lalong-lalo na ang mga manggagawa sa iba't ibang lugar, na hindi na kailangan kayong ma-uproot mula sa ministries ninyo. Dahil ang classes po natin dito sa CRSA, lahat po ay online. And we are offering Bachelor of Theology and Masters of Divinity this time. Okay, so tayo po ay mag-start, and pwede nating hilingin si Brother Jerby to give us the opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa gabi na pinagkaloob niyo po sa amin, na meron kaming muling pagkakataon na makinig po ng inyong aral. Ang dalangin po namin, Panginoong Diyos, ay sa pamamagitan po ng inyong mga salita at sa tulong ng gabay ng Banal na Santong Espiritu ay
maging malinaw po ang mga katuruan po ngayong gabi at maintindihan po ng lahat po ng mga nakikinig sa online, sa Zoom, at patuloy Panginoong Diyos na bigyan niyo po ng kalakasan si Pastor Jeremiah, wisdom, knowledge, and understanding para po ma-deliver po ng malinaw, ng may kaliwanagan ang katuruan ngayong gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For the information of everybody, ang pinaka-primary source po natin ay ang Nothing by the Truth by Brian Edwards, and we also incorporated other materials as well, like from Michael Horton's White Horse Inn, patungkol sa portion ng ating pag-aaral sa Sola Scriptura. Dahil meron din tayong i-integrate sa ating lecture ngayong gabi. Let me share with you the screen for tonight's presentation. Okay, so this is the sufficiency and finality of the scriptures. Wala na pong iba. Ano bang ibig sabihin ng sufficiency and finality of the scriptures? Na wala na po tayong ibang kinikilalang ultimate authority. What does it mean? Scripture is sufficient, sapat po ang banal na kasulatan, in that it is the only inspired, inerrant, and therefore final authority for Christians for faith and godliness, with all other authorities being subservient to scriptures. Lahat ng iba pang autoridad, bagamat kinikilala din natin, like the authority of the civil government, like the authority of the pastors, like the authority of the parents, the authority of our bosses sa ating work environment, dahil meron ding tinuturo ang Biblia patungkol dyan sa pagpapasakop natin sa governing authorities. But all of these other authorities, mga kapatid, ay magbabow down sa banal na kasulatan. Na kung magka-clash ang mga autoridad na ito sa autoridad ng banal na kasulatan, gaya ng sinabi po ni Peter at saka ni John, kaharap nila yung Sanhedrin kasi gusto po silang patahimikin. Ang sabi po ni Peter at saka ni John, we would rather obey God than man. So, ganito din po. Marami po tayong kinikilalang autoridad dito sa mundo. Nakikinig tayo sa ating mga pastors na nagtuturo sa atin, mga Sunday school teachers, pero ang kanilang mga turo ay ibangga po natin sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Their teachings and their preachings must be validated by the Word of God. So, ang salita ng Panginoon lamang, ang Biblia lamang ang final authority. Sapagkat ang Biblia lamang ang natatanging God-breathed. Ang mga pastors, kahit yung local church, hindi naman God-breathed. The only God-breathed revelation na binigay ng Panginoon sa atin ay ang banal na kasulatan lamang. Hininga po ito ng Panginoon. So, ang sabi po ng 2 Timothy 3:16, all scripture is breathed out by God. Hininga ng Diyos and profitable for teaching, doctrine po ito, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ang keyword po nito mga kapatid is ontological aspect of the Word of God. Pag sinabing ontological characteristic, ito po yung being. Yung being ng salita ng Diyos is that hininga ito ng Diyos. Yun yung being ng kasulatan. Yung composition. Hininga ito ng Diyos. This is God's revelation in the language of men. The prophets and the apostles wrote under the inspiration of the Holy Spirit, the breathing out of the Holy Spirit. Ang tradition, ang authority ng mga magulang, ang authority ng pastors, hindi po sila God-breathed. Ang Biblia lamang ang God-breathed. So sana po ay malinaw po yan. Ang Biblia, sabi pa sa 2 Timothy 3:15,
It is sufficient to make us wise unto salvation. Ang tanong po dito, can there be more authoritative word than one that comes to us on divine breath? Meron pa bang mga salita na mas authoritative kaysa sa hininga ng Diyos? The answer is a resounding no. Nag-iisa lamang po ang Scripture bilang hininga ng Diyos. All the other authorities are not God-breathed. Katulad lang yan sa acid, mga kapatid. Ang pinakamatapang na acid sa buong mundo ay ang fluoroantimonic acid. So, matapang din ang hydrochloric acid, matapang din ang sulfuric acid, pero kung i-compare po siya sa fluoroantimonic acid, wala pong sinasabi ang tapang ng mga asido na binabanggit ko noong una, kahit citric acid or ano pa mga nitric acid na yan. Ang fluoroantimonic acid, kahit yung bakal ay natutunaw sa sobrang tapang ng acid na yan. So, masasabi po natin that is solus acidum. Nag-iisa siya, bukod tangi po siya. Ang composition po talaga niya, siya yung pinakatapang, wala po siyang kapantay. Ganun po ang banal na kasulatan. Wala pong kapantay, ang banal na kasulatan ang mag-validate ng lahat sapagkat ang banal na kasulatan lamang ang hininga ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng sola scriptura. There is no higher court. Wala na pong mas mataas na korte or mas Supreme Court than the Scriptures. The Scriptures is the Supreme Court. Why? Because the Word of God is the only theopneustos. Yun yung Greek word ng God-breathed. The Word of God is the only God-breathed special revelation that we possess today. Then, no rule of faith can supersede Scripture. Wala na pong ibang rule of faith ang makakahigit sa banal na kasulatan. Wala ngang makakapantay, mas lalong walang makakahigit. There is no higher court to which we can appeal for faith and practice. For there is nowhere else besides Scripture where we can surely find God's voice today. Wala na pong ibang pinagkukunan tayo bukod sa banal na kasulatan na ating masusumpungan ang salita ng Diyos today. Now, ang question dito, did the church produce the Bible? And when we say church, hindi po natin pinag-uusapan ang Roman Catholic institution because Protestant scholars typically view the early church as Catholic but not Roman. Tandaan po natin yan. The early church was Catholic but not Roman. Catholic simply means universal. So, did the church produce the Bible? I'm not talking about the Roman Catholic institution. I'm talking about the church, the early church. Did the early church produce the Bible? The answer is no. The church did not exist officially. Wala pang church when the prophets and patriarchs wrote the Old Testament canon, which is part of the Bible. So, when the prophets and patriarchs wrote the Old Testament books, rather, the church did not exist officially when the prophets and patriarchs wrote the Old Testament books. What the early church did was that the early church accepted the Old Testament canon. Paano nila tinanggap ang Old Testament canon? Sa autoridad po ni Jesucristo. Base po sa kanyang personal testimony, sa kanyang turo. Di ba sabi po ng ating Panginoon, have you not read from the beginning? Or have you not read what is written? Jesus Christ appealed to the authority of the Old Testament. Tinalakay na po natin yan nung mga nauna nating pag-aaral, anong uring Biblia ang ginamit ng ating Panginoon. Ano ang Biblia ng mga apostles? Sinagot na po yan. At para sa mga first time na nanonood po ngayon, yung mga previous lectures po natin sa Bibliology, dahil pampito na po natin ito, maaari po ninyong scroll down bang tawag yan? Maaari pong scroll down sa CRSA Facebook page. Nandoon po lahat. So, it's a false claim that the Roman Catholic institution wrote
canonized and interpreted scripture. Kasi ang sabi po nila, the Bible cannot be greater than its cause. Ang church daw ang cause ng Bible. Mali, baliktad. Nandyan na po ang Bible bago pa na formally existing ang church. Nandyan na po ang Old Testament, ang mga prophets and patriarchs. Wala pang church, nandyan na po ang banal na kasulatan. Now, as an institution, and we are not talking about Roman kundi ang church. As an institution, the church did not produce the New Testament writings either. Hindi po ang church ang nag-produce ng New Testament. The apostles, ang mga apostles, at yung kanilang close associates, katulad ni Mark at saka ni Luke. Mark was a close associate of Peter, and Luke was a close associate of Paul. So, the apostles and their close associates, sila po yung mga initial leaders ng church at large. Sila po ang sumulat ng bagong tipan under the Holy Spirit's direct inspiration. Now, marami pong mga false books na nagsisipaglitawan din at that time. Maraming mga false books, katulad ng Gospel of Barnabas, Gospel of Enoch, Gospel of whatever. Maraming mga false books. Pero dahil may pangako po ang Panginoon na ang banal na Espiritu ay ibinigay niya sa church in order to recognize which is scripture and which is not. Tapos obvious naman talaga kung ipagtabi mo ang ginto at saka yung mga lump of mud or clay or kahit ordinary stone, lalantad, kikinang at kikinang talaga yung ginto. So sa dinami-dami ng mga books at that time, ang church, madali po nilang na-recognize kung alin ang scripture, alin ang hindi. So, yun po. Paano po printroduce ng Diyos ang church? Ang Diyos kasi ang nag-produce ng church Ang Diyos po ang nagtatag ng church, ang ating Panginoon. Upon this rock, I will build my church. Though the early church preceded the apostolic writings, nandun na po yung church bago pa ang apostolic writings. 'Di ba? Nabuo na yung 120 on the day of the Pentecost. Sila po yung church. Nauna po ang church kaysa sa mga apostolic writings. Totoo 'yan. Paano na-produce ang church? Na-produce ang church or nabuo ang church because of the gospel message na prinoclaim ng mga apostles. Gospel message, yung ebanghelyo na kanilang pinangaral. And later, yung mga turo ng mga apostles, kinapture po nila through writing. So si Matthew, he wrote Matthew, Mark, Luke, John, the apostles, Peter, and Paul ay sumulat din, si James. Yun na po yung kanilang mga itinuturo because they were also preachers. They preached the gospel. And because of the gospel that they preached, nabuo ang church kahit hindi pa sila nakapagsulat. Now eventually, nakita nila yung need na isulat yung kanilang mga turo. Nakita po yung need. Peter saw the need to write something. Paul saw the need to write something. But as they wrote their accounts, they were inspired by the Holy Spirit. Tinalakay na po natin ito last time na kinilala talaga ni Peter ang writings ni Paul bilang scripture. At kinilala ni Paul ang writing ni Luke bilang scripture. So paano nabuo ang church? Nauna po ang gospel message. Nauna po ang pangangaral, ang proclamation ng mga apostles at ng mga early preachers. And then because of what they preached on the day of the Pentecost, nabuo po ang church. And then nabuo po ang New Testament because the apostles wrote the New Testament eventually. Wala pong papel ang Papa, kung sino man yung Papa sa Romano Katoliko sa Vatican. Wala po talagang papel. Ang tawag po niyan, kung baliktarin po natin ang papel, epal. Yan po yun, epal. Wala pong papel. Credit grabber lang po. Now, the New Testament books became a permanent infallible record of an oral message. So nauna yung gospel proclamation ng mga apostles, and then eventually the New Testament books became a permanent infallible record of an oral message. Because scripture is identified with the preached gospel,
it is authoritative. Dahil ang scripture nagmatch naman sa preached gospel ng mga apostol kasi sila yung nangaral, sila din yung sumulat, at yung kanilang associate like Mark and Luke, authoritative po ito. The church made up of gospel-believing communities submits to the word. They submitted to the gospel that created it. So it was the gospel message that was the foundation of the church, and it was the gospel also that was the basis of the New Testament writers to pen the New Testament. And together, the Old Testament and New Testament became the complete scripture, the complete revelation of God to men. At ang sinasabi po ng 2 Timothy 3:16, Scripture derives no authority from the church. Hindi po nagdi-derive ang scripture ng autoridad mula sa church. Baliktad yan. Yan ang turo ng Romano Katoliko. Walang autoridad ang Biblia, wala talagang autoridad. Ang church ang may authority over the scriptures. Dahil ang Romano Katoliko daw ang nag-produce ng scriptures, so ang Romano Katoliko daw ang may authority over the scriptures. So whatever the scripture says, it cannot speak for itself. Nakadepende lang kung ano ang sasabihin ng Romano Katoliko. That is arrogance. Very arrogant. It's a false historical claim, and it is really an arrogant claim. Scripture derives no authority from the church, kahit anumang church. The authority of Scripture is inherent. Inherent ang authority ng Scripture because the very words of God are the text. Ang salita mismo, ang hininga ng Diyos, ang teksto ng banal na kasulatan. Okay. The early church did not create Scripture. Yan po ang malinaw. The early church merely received Scripture. Tinanggap ng early church ang Scripture at ni-recognize, kinilala po ng early church ang autoridad ng banal na kasulatan. God determined the canon by inspiring certain books and then guided the church to recognize and receive them. Ginabayan po ng Diyos, ng banal na Espiritu ang church na i-recognize ang Scripture. So the true church derives authority from rightly understanding and applying the Scriptures. Yun po yun. Ang purpose po ng banal na kasulatan ay upang magpatutuo patungkol kay Kristo na siya po ang nag-witness sa integridad at autoridad ng banal na kasulatan. 'Di ba? Kinilala ni Jesus ang integrity and authority of the scriptures. John 5:39, yung sinabi po ng ating Panginoon, "You diligently study the scriptures. These are the scriptures that testify about me." Okay. So, do the scriptures tell us everything about everything? Kasi nga may mga namimiluso po na bakit wala sa Biblia itong ganito ganyan. Hindi daw lahat naka-record sa Biblia, and therefore ang Biblia ay hindi po supisyente, hindi sapat. Kasi nga hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ng sufficiency of the scriptures. Ano nga ba yung ibig sabihin ng sufficiency of the scriptures? Ang banal na kasulatan ay sapat, unang-una, para sa kaligtasan. Ano yung pangalawa? Para sa Christian living. And papaano natin luwalhatiin ang Diyos. Yun po yun. Yun ang sufficiency ng scriptures. Pagdating sa kaligtasan at pagdating sa Christian living, kabilang na po yung worship, lahat ng ating gagawin na meron pong kinalaman sa ating pananampalataya kay Kristo. Salvation, life, and godliness, sapat ang Biblia. Hindi na po tayo kailangang maghanap pa ng ibang source. Pero kung ang tatanungin natin patungkol sa science ay hindi po yan naka-record sa Biblia. Pero lahat po ng ni-record ng Biblia na may kinalaman sa science ay tama. Walang pagkakamali. But the scriptures do not tell us everything about everything. They don't. They provide no instruction about computer programming, of course, or how best to cook pinangat, or how to play chess, or how to cook nilagpang. Hindi po yan saklaw ng Biblia.
The scriptures do not tell us how far away the sun is from the earth. Wala po yan. Hindi yan nakarecord sa Bible. Or what DNA is. How best to remove an appendix surgically. Hindi po yan nakarecord sa Bible. Ano po yung best coffee drink or the name of the person we should marry. Wala yan sa Bible. Ang sufficiency ng banal na kasulatan ay meron pong kinalaman sa kaligtasan at sa ating pamumuhay habang naghihintay sa pagbalik ng ating Panginoon. Kailangang malinaw kasi nating maunawaan yung sufficiency of the scriptures. Okay, so ano ba ang focus at ano ang goal ng banal na kasulatan? Ang focus and goal ng banal na kasulatan is this. Take note of this. Everything we need to learn in order to live to the glory of God and enjoy Him forever, we will find in the scriptures. Most especially, ang patungkol sa kaligtasan, nasa banal na kasulatan. Sapat na talaga ang Biblia. Hindi na natin kailangan pang maghanap ng ibang autoridad. In other words, the scriptures are sufficient for a specific task. At ano po yung task ng scripture? They reveal to us who God is. Pinapakilala ng scripture kung sino ang Diyos, who man is in relation to Him. Ang tao ay makasalanan, nasa ilalim ng puot ng Diyos. Matatanggal lamang ang puot sa pamamagitan ni Kristo. And how that relationship is to be articulated in terms of worship sa mga niligtas ng ating Panginoon. Yun po ang focus ng banal na kasulatan. So, meron po tayong bagong terminology na i-apply po natin ha. Sufficient as the noetic. Ano na naman yung noetic na yan? Naalala ko tuloy si Noe. Ano plido ni Noe ha? Yung attender natin sa church. Kasi Noe, kawaling? Kaliwang, kawaling. Sufficient as the noetic ground of knowledge of God. Baka nanonood si Noe dito sa atin. Anong ibig sabihin ng noetic? Relating to mental ability or intellect. Ang Biblia, sapat na upang magbigay sa atin ng kaalaman, intellectually and mentally, patungkol sa Diyos. Kasi ang spiritually, that is something ng banal na espiritu lang ang nakakapagbukas sa ating puso at isipan, no? Sa ating puso. Kasi, di ba, maraming mga Bible scholars, nag-aaral ng Biblia, well-versed sa Bible, pero hindi ligtas. Hindi talaga ligtas. Di ba, mga Harry Emerson Fosdick, mga William Barclay, mga questionable yun. Pero mga Bible scholars, meron silang noetic knowledge. Sapat yung kanilang knowledge, marahil. Kasi nag-aaral sila ng Biblia. Pero yung spiritual understanding of the scriptures, that is something that only the Holy Spirit can give. Na sa pagbasa natin ng Biblia na nagbibigay sa atin ng noetic knowledge, naunawaan natin ang spiritual implication. Okay? So, ang ibig sabihin ng noetic, relating to mental ability or intellect. This means that all theological affirmations are to be consistent with the teaching of the scripture. Kaya sa ating confession of faith at sa lahat ng ating preaching, sinisikap natin na maging consistent ito sa banal na kasulatan. And we go as far as correcting ourselves. Kung meron tayong mga nabibitiwan na salita na na-realize natin later na hindi pala naaayon sa Biblia. I mean, we cannot be too arrogant na panindigan natin ang mali. Narinig ko yan sa ibang mga preachers, Pastor Oli, Pastor Steve. They corrected themselves before the pulpit rather. Nabigkas ko, nasabi ko last Sunday ang ganito. Pero bakit ko nga ba nasabi yon? Sabi ni Pastor Oli. Ay, hindi yon, mali yon. Do not take my word for that. Ito po yung tama. So sa pag-review ng sermon, meron siyang mali na nabitiwan. So malinaw po yan. Ang Biblia po ang final authority at ang lahat po ng autoridad dito sa lupa ay magpapasako po sa banal na kasulatan. The statement God is Trinity. Hindi natin mababasa sa Biblia ang Trinity ha. Ang word na Trinity hindi natin mababasa. The statement God is Trinity is nowhere found in the Bible. Alam natin yan. But its conceptual content is there. Ang conceptual content ng Trinity ay nasa Biblia po. That is why
it should be affirmed by all Christians. Wala nga sa Biblia yung Trinity, pero yung concept nandun. Katulad lang po ng salitang incarnation. Di ba? God became flesh or God became man. Yung salitang incarnation, wala yan sa Bible. Pero naniniwala tayo sa incarnation. So hindi pwedeng mag-argue ang isang tao na saan sa Biblia ang Trinity? Nasaan sa Biblia ang Trinity? Nasaan sa Biblia ang incarnation? Yung salitang incarnation, wala naman ah. Pero bakit wala silang problema sa incarnation kahit wala sa Bible? Pero sa Trinity, na wala daw sa Bible yung word na Trinity, ginagawang big deal. Pareho lang naman ang Trinity at saka ang incarnation, wala pong explicit na mababasa tayo sa Biblia word for word. But the conceptual content is there. The noetic content is there. That God is Trinity, God is Triune, plurality in one being or three persons in one God. 'Di ba? Pero ang kabaliktaran po nito, ang contrast nito, yung statement na Mary was conceived without original sin. Wala sa Biblia yung specific phrase na yan, wala din po sa Biblia talaga ang content. Wala sa Biblia ang specific phrase, wala din pong noetic concept na binigay ang Biblia that Mary was conceived without original sin. It is not a concept found anywhere in Scripture. Roman Catholics who affirm the notion thereby reveal their view of the Scripture, reveal their view that the Scripture is not sufficient as the noetic basis for theology. Kailangan nilang mag-supplement ng mga papal bull or papal pronouncement, infallible pronouncement daw ng Pope na nagbigas ng ex cathedra ng teaching magisterium. Kaya nga, sumulpot noong 1950, pinakahuling entry nila na si Mary daw ay na-assumed into heaven, body and soul. Ini-equal nga nila si Mary at saka si Jesus eh. Ayaw nilang aminin yan, pero yun ang totoo. Ayaw nilang aminin. Okay? So, una, ang scripture ay sufficient as the noetic ground of knowledge of God. Pangalawa, the scripture is sufficient for Christian practice or Christian living. Kaya ang sufficiency ng banal na kasulatan, it means, ang ibig sabihin po niyan, anuman ang question or anuman ang mga trial na nararanasan natin bilang mga tao ng Diyos, kailangan po tayong pumunta sa banal na kasulatan para sa kasagutan, para sa katugunan nito. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ang final authority sa lahat ng Christians sa mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya at sa ating doktrina. Ang mga mananampalataya, maaari po tayong humingi ng guidance and payo, counsel mula sa ating mga pastors, pero i-test po natin ang payo ng ating mga pastors. I-test natin ang kanilang advice against the Word of God. Yun po ang ginawa nila sa Acts chapter 17 verse 11. Si Pablo na yung nangaral, nakinig ang mga Bereano, mga Bereans, pero tinest nila ang pangangaral ni Pablo against the Word of God. Noong nagmatch, tinanggap nila ang pangangaral ni Pablo. So ganun din po tayo. Kapag meron po tayong hinaharap, anuman ang situation, hihingi po tayo ng Bereans. Yeah, thank you. Hihingi po tayo ng payo sa ating mga pastors, mga kasamahan sa church, mga Sunday school teachers, hihingi tayo ng payo, pero ang kanilang advice ay ititest po natin against the Word of God. Kung tayo din po ay nagkulang sa karunungan, hihingi tayo sa ating Panginoon at ibibigay ito ng Diyos sa atin, pero saan ba tayo kukuha ng karunungan? Mula po sa salita ng Diyos. Proverbs chapter 2 verse 3 to 6. Ang wisdom daw ay ang sumisigaw. Ang source ng wisdom ay ang salita po ng Diyos. Iyon din ang tinuro ni Apostle Paul sa mga taga-Kolosas na sila ay patuloy na lumago sa salita ng Diyos na nagtuturo sa kanila patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At nalaman
Mula sa kasulatan ng ating Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng kapuspusan ng Diyos. Yan po ang nakasaad sa Colossians chapter 2, verse 6 hanggang sa verse 8. Ano pa? Ano pa ang ibig sabihin ng sufficiency of the Scriptures and finality of the Scriptures? Pangatlo, ang Biblia ay sapat na para sa Christian ministry. Papaano tinatawag ang pastor? Papaano tinatawag ang diakono? Papaano na-recognize ang mga church officers? Papaano natin tatanggapin ang mga members? Kumpleto po ang Bible. Kumpleto. Papaano tayo mag-operate as a church? The Bible is complete. Church leaders are to build their ministries on the rock of the Word of God. Hindi po tayo nakadepende sa human logistics and human strategies, mga business books, corporate books na binabasa natin, inaaral natin para buuhin ang church. Hindi po. The church can exist even if the pastor does not read management books. Ano pa yung mga philosophy books, organizational books. No, the church can exist even without those things. Dahil sapat na po ang Biblia, nagtuturo po sa atin kung paano pangalagaan ang iglesia, paano i-organize, paano tatanggapin ang mga members, paano din tatanggalin ang mga members. Nasa Biblia yan. 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 13 is a profound warning for every Christian na tayo po ay sumangguni talaga sa salita ng Diyos. Hindi po natin i-exalt ang wisdom ng tao. Yun ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 13. Ang mga taga-Korinto, tinaas po nila ang wisdom ng tao at natabunan po nila, niyurakan nila ang salita ng Diyos. The building mentioned here in 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 13, 'di ba si Pablo ay nagbi-build ng church? Ang building na binanggit diyan ay ang church. Binigay ng Panginoon ang mga tao ng Diyos bilang instrumento, kasangkapan sa pag-build ng local church. The Bible is already complete. And the wisdom of God contained in the precious treasures of Christ is to be used by the preacher to build up and equip the people of God. Kaya sinabi po ni Paul dyan sa 1 Corinthians chapter 3 na itinayo niya ang iglesia, hindi po nakabatay sa karunungan ng tao, kundi nakabatay sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na nasa Biblia nakatala. Scripture alone gives the people of God the truth they need to live and grow as the Church of Jesus Christ. And pangapat, speaking about sufficiency of the Scriptures, sufficient ang Biblia to give us noetic basis para sa ating doctrine, sufficient ang Biblia para sa ating Christian living, sufficient ang Biblia para sa ministry, pangapat, sufficient po ang Biblia para po sa kung paano sasambahin ang Diyos. The Bible is sufficient in terms of public worship. Huwag po tayong humugot ng idea mula sa variety show, mula sa Eat Showtime or Eat Bulaga on how to conduct worship, which is dyan po nafo-fall ang maraming churches talaga ngayon. Itinuturing ang worship bilang variety show. Kailangan mag-create ng excitement Sunday after Sunday. Kasi ang pagtingin nga nila sa worship is to make us feel good, na enjoyable. No? Biblical worship is really meant to be boring. And yun ang sinabi ni Pastor Noel. It's meant to be boring, at kung merong life sa worship, hindi na yan trabaho ng tao, kundi trabaho na yan ng Diyos. Wala na tayong ibang inaalok, kundi ang regulative content of worship na matatagpuan sa Bible. Scripture is sufficient for establishing the elements of worship. Singing of praise, ang lyrics ng ating mga songs ay biblical dapat. Prayer, ang ating prayer nakabatay sa scriptures. The reading and preaching of God's word, yun ang isasama natin sa public worship. The giving of tithes and offering for the work of the church, baptism and the Lord's Supper. Nasaan ang puppet show?
nasaan ang pop dance or tambourine dance or kung ano-ano pa lang, kung ano-anong mga entertainment element na nilalagay. Wala. Yun lang po ang mga elements na binanggit ng banal na kasulatan. Kung mga creeds naman ang ating pag-uusapan, like the 1689 Confession of Faith, Heidelberg Catechism, lahat ng mga creeds and confessions, ang scripture din ay sapat na upang i-regulate ang content ng creeds. Kaya yung nag-frame, the framers of the 1689 Confession of Faith, kumonsulta talaga sila sa Bible. Kahit yung paghahanda natin ng sermon, ang Biblia talaga ang masusunod. Pagpili natin ng worship songs, marami pong mga songs sa ating church na nire-revise natin ang lyrics, yung mga ilang line. Kasi hindi talaga na-align sa Bible, sayang naman. Kasi yung ibang mga lines ay tama naman. So, hinihilot natin. Ginagawa nating biblical. Prayers. Paano natin spend ang ating pera sa church? Sino ang ibabaptize? Sino ang makakatanggap ng Lord's Supper? Nandyan po yan sa Biblia, kumpleto po yan lahat mga kapatid, mga kaibigan. Yun po ang ibig sabihin ng sufficiency ng scriptures. Noetic knowledge about who God is, the content of the scriptures, noetic content for our doctrine and teaching, including the doctrine of salvation, sa ating Christian living, paano tayo mamuhay, sa ministry, paano patatakbuhin ang church, ang ministry, paano gagampanan, at paano gagawin ang worship. Sufficient na po ang Biblia. Basta ang key passages po nito, ay ang mga ilang passages ng Bible. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Pakibasa daw po ng Deuteronomy chapter 4 verse 2. Brother CJ, if you have your Bibles there. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Ako po. Deuteronomy 4:2. Huwag ninyong daragdagan ni pabawasan ang salita na aking inuutos sa inyo, upang inyong matupad ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo. Huwag daw dadagdagan, huwag di daw pong babawasan. Diba? You shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you. Deuteronomy chapter 13 chapter 12 verse 32, Brother Val. Deuteronomy chapter 12 verse 32. Anong sinasabi diyan? Deuteronomy 12. 32. Sige po. Opo. 12:32, right? Opo. Whatever I command you, you shall be careful to do. You shall not add to nor take away from it. Bawal magdagdag, bawal magbawas. Proverbs chapter 30 verse 5 and 6, ang sabi po dito, every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. Now take note of verse 6 rather. Do not add to His words, lest He rebuke you and be found a liar. Huwag daw daragdagan ang salita ng Diyos. So, have you not noticed sa umpisa ng Bible, Deuteronomy, kalagitnaan, Proverbs 30 verse 5 and 6, at saka sa panghuli ng Bible, pareho ang message. Umpisa ng Bible, kalagitnaan ng Bible, at panghuli ng Bible. That says a lot. Revelations chapter 22 verse 18. Ang sabi po dito, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share
in the tree of life, and in the holy city which are described in this book. So umpisa po ng Bible, kalagitnaan ng Bible, at pinakahuling bahagi ng Bible, pareho ang message. Ini-insist talaga na wag dagdagan, wag bawasan. No one can say God has not revealed enough for us to be saved. Wala talagang makapagsasabi na kulang ang revelation ng Panginoon sa atin para maligtas tayo or para mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa kanyang harapan. The Bible, the scripture, makes us wise unto salvation. 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Competent and equipped for every good works. For every good work, rather. Now, sa natitirang bahagi po ng ating pag-aaral, aralin po natin ang misunderstanding of the sufficiency of the scriptures. Because the scripture is sufficient, na-misunderstood ito. Na-misunderstood po nila kung anong ibig sabihin ng sufficiency of the scriptures. The sufficiency of the scriptures doesn't mean na hindi na tayo magbasa ng ibang mga books. 'Di ba? Ibang mga theological books, mga historical book. May mga namimilosopi, yun yung mga biblicist, yun yung mga grupo din ni Eli Soriano na sabi, Biblia lang. So, bawal magbasa ng mga books. Bakit natin kinuquote si John Calvin? Bakit kinuquote natin si Charles Spurgeon? Dapat Biblia lang. Hindi. Hindi na rin tayo mag-preach, mag-scripture reading na lang tayo. Basahin na lang natin ang Bible, chapter by chapter, tuwing Sunday. Wala nang sermon kasi bawal pala ang word na ng pagpapaliwanag ni Pastor Jeremiah at sino mang mga pastor. Ganong mga reasoning. The sufficiency of the scriptures doesn't mean na hindi na po tayo mag-aral gamit ang ibang mga textbook, ibang authors upang maunawaan natin ang Word of God. Not every doctrine is tied to one verse. Kaya kailangan po talaga natin ng systematic na pag-aaral ng Biblia. Example, the Trinity. Wala talagang singular passage sa Bible na nagpapaliwanag sa atin ng lahat patungkol sa Trinity. And by the way, meron po akong shinare na finorward din po sa akin ni Harry kaganina, yung pag-explain po sa doctrine of the Trinity. And that is comparing or taking in together many passages of the scriptures to support the doctrine of the Trinity. Not everything is said with equal clarity. Kaya nakakatulong po ang mga creeds and confession sa pagpapaliwanag ng scriptures. But again, ang validity ng mga itinuturo ng pastor, sinisulat ng mga authors, ay kailangang matest gamit ang banal na kasulatan. God has not told us everything, by the way. Hindi po lahat ng mga bagay ay sinabi ng Panginoon sa atin. Kasi ang sabi po ng Deuteronomy 29:29, ang mga tinagong bagay, 'di ba? The things hidden belong to God, but the things revealed belong to us. So hindi talaga sinabi ng Panginoon sa atin lahat. Pero ang sinabi ng Panginoon sa atin, kung ano ang sinabi ng Diyos sa atin, sapat na para sa ating kaligtasan, para sa ating Christian living, para sa ministry at para sa public worship. Sapat na po ang Bible. Pangalawang misinterpretation, kung sasabihin po natin na sufficient ang Bible, well, it does not mean that tradition is not important. Hindi ibig sabihin na hindi na mahalaga ang tradisyon. Kasi lahat po ng churches ay mayroon pong tradisyon. Wala pong church na walang tradisyon. But again, ang tradisyon ay mag-bow down sa Scripture. Tradition should guide, inform our reading of Scripture. So, meron tayong tradisyon na tatayo tayo tuwing singing. Wala pa namang singing sa church natin na meron pala yung second hymn. Naging tradisyon na din po yan. Di ba? Yung ating mga confessions and creeds, they belong to tradition, pero yung tradition na yan ay nakabatay sa Bible. Di ba? Yet all tradition must be put to the test of Scripture. Noong nilagay po ng Panginoon ang tradisyon ng mga Pariseyo at mga Saduseyo against the Scriptures, bumagsak po. Kaya kinandem po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ang Biblia ay malinaw na nagtuturo sa atin na sapat na ang Bible sa apat na bagay na binanggit ko po kanina. Hindi lang 3, 4. Salvation,
doctrine, salvation/doctrine, Christian living, ministry, and public worship. Sapat na ang Bible. Kasi ang sinasabi po ng Acts 20:27, na ibigay na po sa atin ang whole counsel of God. Lahat ng kapasiyahan ng Diyos ay naiproclaim na po. And then, ang sinasabi po ni Pedro sa 2 Peter 1:3, we have all things that pertain to life and godliness. Yung life na yan, hindi yung biological life ha, but life, yung spiritual life, kaligtasan. Nandyan na po sa Biblia ang lahat ng kailangan natin para sa buhay at kabanalan. Faith, the faith na sinasabi po ng Biblia ay naipahayag na po according to Jude verse 3, once and for all times. Ang faith po natin is the once and for all times given faith. And ayon pa sa 2 Timothy 3:16 and 17, the scriptures make us complete, equipped for every good work. Now, sino ang tama? Sino ang tama? The Roman Catholic institution na nagsasabing, whatever the scripture does not forbid, it allows. Yun ang sinasabi ng Romano Katoliko. Or, ang mga Reformed churches na nagsasabing, whatever scripture does not command, it forbids. Sino po ang tama? Alin po ang tama? Naniniwala po tayo sa regulative principle of the Bible. Sa lahat. Whatever scripture does not command, it forbids. Okay? Ano ba ang classic Romanist objection? Ito yung objection ng mga Romano Katoliko. Bakit iba-iba ang interpretation ninyo? There are many areas of understanding the Bible where Protestants, di ba, equally committed sa sola scriptura. Bakit hindi kayo nagkakasundo? Meron pa rin kayong disagreement. Dapat uniform yung as if yung mga Dominicans ay kaisa sa turo ng mga Franciscans and Jesuits. Hindi po. Talagang dinadaya nila ang kanilang sarili because even among themselves, hindi po sila nagkakasundo. So, why the differences? Itong mga Protestant churches parehong nag-uphold ng sola scriptura. Bakit may naniniwala sa infant baptism? Bakit may hindi naniniwala niyan? So, bakit? Bakit may nag-regulative principle of worship? Bakit may nag-normative? Bakit may Arminian? Bakit may Calvinist? So, if the scripture is sufficient, why don't you all agree about everything? Yun po ang classic na Romanist objection. Ano ang response natin? First, even the Christian has a mind that has been heavily influenced by sin. Kahit Christian na tayo, ang ating isipan, meron pa ring remaining sin. 'Di ba? Yung sinasabing, the heart is deceptive above all else and desperately evil, who can understand it? May mga nagsasabi na hindi na daw yan applicable sa mga believers kasi binago na ang puso. Totoo, binago na talaga ng Panginoon ang ating puso, pero yung self-deception, kabilang pa rin yan sa remaining sin. There are times na nadideceive tayo, dinideceive natin ang ating sarili. Kabilang pa yan sa remaining sin po, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. So first, even the Christian has a mind that has been heavily influenced by sin. And as a result, we often impose on the Bible our own understanding of what it is saying. We all come to the Bible with our prejudices and preferences, and that affects how we understand it. So, ang fault wala sa Bible. Ang fault nasa atin. Hindi po sa Bible ang fault. Nasa atin po. Parang kasalanan ng ngayon ng Bible tuloy. You are blaming the car for the car accident. The car doesn't have anything to do with the car accident. The driver has all to do, or yung ibang mga careless drivers na kasalubong, or may mga aksidente, nakaharang, nakabara po sa kalsada. Pero wala po sa sasakyan ng fault. Hindi po natin i-blame ang car for the car accident. We do not blame the Bible, the sufficient Word of God, for the differences of opinion. Ang fault ay nasa atin po. Second, we must humbly admit
that our fallen mind cannot always grasp the great and deep things about God that are revealed in the Bible. Aminin po natin yan. There will be some things that, though revealed to us, kahit pinahayag po sa atin, they are beyond our ability to understand fully. Aminin po natin yan. Limitado pa rin po ang ating utak. So, ang sabi po ng Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, in the past, God has spoken to our fathers in diverse manners and in diverse occasions, but in these last days, He has spoken to us through His Son. And the Son is the exact revelation of who God is. Now, we must expect no new revelation because the complete revelation is already given to us in Jesus Christ. Siya na po yung exact imprint of the Father's glory. So we must expect no new revelation. The excellency of the gospel is the finishing revelation to which nothing is to be added, so that now the minds of men are no longer kept in suspense by the expectation of new discoveries. A revelation which God has made by His Son, far superior to all the ancient prophets by whom God communicated His will to His people in former times. Saan po yan galing? Galing po yan kay Matthew Henry. So, wala na po tayong hinahanap na iba. The Bible is already complete. Aralin po natin ang Biblia because through the Bible, magkaroon tayo ng content, noetic content of our doctrine, kabilang ang doctrine of salvation. Sa pamamagitan ng Bible, tayo po ay nagagabayan kung paano mamuhay dito sa mundo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ng Biblia, nakikilala natin at naunawaan natin ang paglilingkod natin sa Panginoon sa loob ng iglesia. At sa pamamagitan ng Bible, nagkakaroon tayo ng kaalaman kung paano natin sambahin ang Diyos sa pamaraan niya at hindi po sa ating paraan. Dito po nagwawakas ang ating lesson 7 ngayong gabi at madadagdagan pa po ito bukas sa lesson 8. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Maaari na po nating buksan ang ating mga kamera para po sa ating talakayan at nag-aabang din po tayo ngayon sa Facebook kung meron pong mga questions. So magandang gabi po, Brother RJ De Vega, Brother EJ. And then nanonood din po ngayon si Ervin Maceda, Brother Kiel, Sister Joanne, sino pa bang nandirito? Si Harry is also watching. Ralph Dumagpi is also watching. Si Kuya Mars Sahurda is also watching. Teves Marlo is also watching. And Deacon Rolly Dominguez of Tagum Reformed Baptist Church. Manny Pascua Kabading, Deacon Isagani, Renz Quizon. Josiah David, estudyante po namin dati sa Unida, is also watching. And Matthew Fuentes Baro. Okay, Ryan Mahilom Diaz, good evening po. May tanong po dito, Joey Losala, I think this is a question. Kung sa time po nila Nadab and Abihu, pinatay sila dahil sa maling worship, ano pong effect sa churches na hindi regulative ang worship? Salamat po. To offer unto God something that He does not prescribe or He has not prescribed is called sacrilege. So, hindi po yan tinatanggap ng Diyos. Yung mag-offer tayo sa Kanya nang hindi niya piniprescribe. Nag-a-assume lang po tayo na gusto ng Diyos yan. That is presumption. So, may kumbaga, ang biyaya ng Panginoon ay hindi na katulad sa Old Testament na pinapatay talaga yung maling-mali yung kanilang ino-offer. Pero yung pagsamba na hindi talaga natin maramdaman ang presensya ng Panginoon, yung pagsamba na wala po talagang divine approval. Maaring mag-enjoy ka.
ang kumbaga appealing to the flesh, nag-enjoy ka pero your soul is empty. Yun po yung consequence. Bakit po madaming reform ang di nagtuturo ng tithing? Ano pong stand ninyo sa tithing? Okay. Ah, okay, dahil question po ito, sasagutin po natin ito. Nagtuturo po talaga ang Biblia ng tithing. 'Di ba? Proportionate giving. Pero hindi na po natin 'yan pinupukpok sa pulpito, 'di ba? Hindi talaga natin kasi hindi naman po ang tithing is between the person and the Lord. 'Di ba? Malinaw na tinuturo ng Biblia ang tithing pero yan palagi ang ituturo sa pulpito Sunday after Sunday. Nako, ina-accuse na nga tayo na ang church ay business, negosyo. Yun ang number one na binabato sa atin ng Romano Katoliko na ang pastor daw ay yumayaman dahil sa church. Si Pastor Jeremiah, kung yumayaman pa dahil sa church, hindi na po ako kailangan pang magturo sa university. 'Di ba? Kung nakakapagpayaman pala ang church. Kaya nga hindi natin hina-highlight po ang tithe sa pulpito dahil kung lumalago talaga ang mga members spiritually, magbibigay ang mga yan. Kaya nga, sa offering portion po natin, simple lang po ang ating sinasabi. Sinasabi lang po natin na maaari na po nating iset aside ang ating mga handog at kaloob sa Panginoon. Kabilang na po yung tithes doon. Pero never talagang mag-preach tayo about tithing. May mga churches kasi na halos Sunday after Sunday, binabato, pinupukpok nila ang mga members patungkol sa tithes. Para, para bang, hindi na, we cannot condemn, pero hindi lang ako komportable na 'di ba? Yun talaga yung parang mag-question yung motive natin na we are after the money of the people. May tithing po sa Bible. Malinaw 'yan, pero hindi natin 'yan hina-highlight sa pulpito. Mayong gabi, pastor, naalang ko ipangutana ang pagdawat nimo sa Ginoo isip Dios ug manluluwas. Naan na ang iyang concept sa ug content sa Bible. Okay. Bisaya po. Ang pagtanggap ba daw ng natin sa ating Panginoon bilang Lord and Savior, nasa Bible ba ang context? Wala po sa Bible yung pagtanggap na sinner's prayer na parang parot na Panginoon, Panginoon, inaamin ko. Yung pinapasabat ng sinner's prayer, wala talaga sa Bible yan. Wala kang mababasa na meron pong mga preacher sa Bible na nagpapasabat ng sinner's prayer na parang parrot. That's parroting. And pagkatapos nag-recite ng sinner's prayer, ay ligtas na daw sila. Wala sa Bible. Yung sinasabi po ng John 1:12 na receive Christ, dinefine naman po niyan. Ang ibig sabihin ng receive dyan is believe. So when you receive Christ, you believe in Him as your Lord and Savior. So ibig sabihin po, ang normative worship is not God's acceptive or only, yes, with all confidence, yes. To offer unto God something that He does not require is called sacrilege. Ang i-offer natin sa Panginoon, yung kaniyang hinihingi lang. God commands us to worship Him. Siya din ang nagdidikta kung papaano siya sambahin. Huwag po tayong mag-assume, huwag po tayong filingero at filingera na nagugustuhan ng Panginoon yung ating mga pinapakana kung ano-ano na lang ang dinadagdag natin sa worship tuwing Sunday. Yun po ang malinaw na sinasabi po ng salita ng Diyos. And by the way, mga old videos po natin of years gone by, tinalakay na po natin yung regulative principle of worship dito sa CRSA. Alam ko po na topic na po natin yan. And hot topic din po yan at that time. Dito sa Zoom session, magandang gabi, may mga questions din po kayo dito. Pastor, good evening po. Good evening, Brother Pablo. May tanong din po ako for the sake din po sa mga evangelicals po na mga hindi pa po reform or mga Christian po na reforming. Kasi po kalimitan po talaga doon like sa pinanggalingan ko yung parang directly nangungusap yung Diyos sa kanila. May vision, may ganun po. So, yun po ba ay ano rin na
na ano po niya, na susuppress po niya yung Bible, yung sufficiency ng Bible kasi paano po natin mapapatotoo yung sinasabi ng isang preacher na nangusap daw sa kanya ang Diyos sa panaginip na ano daw na may vision na ganito kaya gagawin daw ng church ang ganito. So, yun po. Ang sabi po ng 1 Corinthians 13, tongues and prophecies will cease. But when the perfect one comes, mawawala sila. When the perfect one comes. Sino ang perfect one na tinutukoy dyan? Hindi po si Kristo dahil matagal nang nakarating si Kristo. Wala na po ibang perfect kasi neuter noun po yan eh. Neuter. So it's a thing. Wala na pong ibang perfect na tinutukoy na yan kundi ang Word of God. Wala na po talagang direct revelation from God kasi binigay na kasi ng Panginoon ang pinaka-exact revelation of who He is. Si Jesus Christ po yun. Meron pa bang higit na maliwanag kaysa tanghaling tapat? Nangyari yan sa amin nung way back in Mindanao na ang bumbilya ay nilagay talaga namin sa labas ng bahay na binangga namin sa araw. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag ang araw, tanghaling tapat. Pinailaw po namin yung bumbilya, maliwanag na maliwanag yung bumbilya sa loob ng kwarto, pero pagdating doon sa labas, parang papel lang po ang bumbilya. Parang piece of paper, wala talagang glow. Kasi hindi po niya kayang talunin ang araw. Meron pa bang makakahigit na maliwanag kaysa sa ating Panginoong Hesukristo? Bakit kailangan pa natin ng karagdagan pang revelation, ongoing prophecy? At yung mga nagsasabi dyan na kinausap sila ng Panginoon, pakisagot po, ano po ang boses ng Diyos? Tenor ba or bass? Curious lang po kami. Thank you Kung, po, Pastor. kung ano po ang boses ng Panginoon. Unsay bot ipasabot anang sakrament. Ano daw ang ibig sabihin ng sakrament? Ay yung sacrament po ay iniiwasan po nating gamitin yan. Although naunawaan po natin, basta ipaliwanag lang ng maayos. But we do away with the term sacrament. We use ordinance. And sa Iglesia ng Panginoon, dalawa lang po ang ordinance. The ordinance of the Lord's Supper and water baptism. Sa Romano Katoliko, 7 sacraments. Sacrament of marriage, sacrament of penance, indulgence, kung ano-ano pang ano. Pero sa Biblia talaga, dalawa lang po ang ordinance. Na pwede ding tawaging sacrament pero iniwasan po natin yan. Kasi meron kasing underlying meaning eh. Ordinance, yung itinalaga ng Panginoon, positive command na gagawin po ng church. Which is the ordinance of the Lord's Supper and water baptism. Okay, meron pa po. Meron pong nagtanong dito. Good evening po, Pastor. May tanong lang po ako, yung Bible Baptist po o yung ibang member, totoo po ba na di nila alam na mayroong Reformed Baptist? Yeah, it could be. Kung intellectual knowledge, it could be na hindi nila alam na mayroong Reformed Baptist. Marami naman talaga ang Bible Baptist, talaga ang Fundamental Baptist. So, maaring hindi nila alam na mayroong Reformed Baptist as a wing of Baptist group. Hindi ko po alam kung sino si 566900. Si Brother Choi pala yun. Posible na hindi po nila alam ang Reformed Baptist. Okay. Kung sa infant baptism, need pa ba ng bata
na ma-water baptism. So, ang presupposition nito ay merong infant baptism. Pero, wala po talagang infant baptism sa Bible. Now, alam ko po na this is a very controversial topic, pero please turn to Acts chapter 2, verse 41 and 42. Sino yung binaptize? Sino yung bininyagan? Binautismuhan sa Acts chapter 2, verse 41 and 42? Ano yung prerequisite ng baptism? Ang sabi po dito, Acts chapter 2, verse 41 and 42. Ang sabi po dito, mga kapatid, and those who received His word were baptized. Ang mga tumanggap ng salita ay binautismuhan. And there were added that day about 3,000 souls. Sino yung binautismuhan, mga kapatid, dito sa Zoom? Yung tumanggap ng salita. So, alam ba natin kung tinanggap ng infant yung salita? Hindi. Tatanungin natin ng infant, tinanggap mo ba ang kapahayagan ng Diyos? Ang ebanghelyo patungkol kay Kristo, ang sagot niyan, oha! So, wala talaga. I mean, let's be realistic. Hindi yan ang hindi tayo pedo baptist. Pedo from the word pedia. Ibig sabihin infant. Tayo po ay credo baptist. Nagbabaptize tayo based on the person's profession of faith. Based on the person's creed. Credo baptist po tayo. Unsay kalainan sa sacraments and ordinance pass. Ang sacrament kasi it carries the idea na merong special power yung mga elements. Nabasbasan na merong special power. Yun yung idea ng sacrament. Wala namang special power yung tubig. Kung dito sa Cavite binautismuhan ang tao, saan ba galing yung tubig na yun? Galing sa gripo. Wala talagang power na kinommunicate yung tubig. 'Di ba? So we do not want that to take place. That's just ordinary Cavite water or Mindanao water. There's nothing powerful or kumaga extraordinary niyan. Kahit 10 toneladang tubig ang ibuhos sa iyo, kung wala talagang realidad ng conversion sa puso mo, hindi mo nakilala ang Panginoon, wala pong yun yung sa din, yung sa Lord's Supper. That's just flour and drink. 'Di ba? Wala po yung power na kinommunicate na kung na partake mo na yung tinapay, parang may extraordinary power na pumasok sa katawan mo. So it's a positive command, it's an ordinance na do this in remembrance of me. So hanggang doon talaga yung it's a covenantal meal. It's a really a meaningful meal, not because of the elements in a sacramental way, not because of the elements but because of the message, the covenant, yung pag-alala natin sa kamatayan ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Kung nabaptize po siya dati pero after ilang years pa siya na saved po, need po ba siya i-baptize ulit? Yes, need po siyang i-baptize ulit. Kasi ang baptism talaga ay after talaga ng conversion. So kung nauna yung baptism niya at na-realize niya later na ngayon pa lang pala talaga ako na saved. Meron naman talagang case na ganyan, kailangan pong i-baptize ulit. But that is really a courageous decision kasi magtataka yung mga tao. Ano pong masasabi ninyo sa King James only? King James is one of the good translations of the Bible. Yeah. Pero Old English na kasi siya. Old English na. So, kung ikaw ay nananatili sa King James, para kang kumakain ng pandesal na matigas na, parang naging fossil na po. Dahil, siya, Victorian English, 1611 English.
na mahirap unawain at meron pong mga entries ng mga words diyan na nababago na ang meaning sa ano. Like say for example, Christ is the end of the law. Yun ang nakasaad sa sa King James, Christ is the end of the law. Now how do we understand end sa 21st century? So si Kristo ang wakas ng batas. So wala nang law sa sa ating panahon ngayon kasi winakasan na ni Kristo. Yun ang interpretation kasi hindi po nila naunawaan yung salitang end. Ang ibig sabihin ng end during the time of the King James Version is Christ is the fulfillment of the law. Christ is the purpose of the law. Yun ang ibig sabihin ng end. Kaya anong masasabi natin sa sa King James only? Sana po ay buksan po ninyo ang isipan po ninyo na there is no such thing as perfect translation. There is no ang infallibility of the scriptures ay tumutukoy lang po yan sa original manuscripts. Ang King James Version ay translation, good translation, one of the good translations siya, pero marami pa pong mga good translations. Katulad ng New American Standard Bible, English Standard Version of the Bible. Pero kung meron man pong discrepancies sa mga existing translations na yan, kumukonsulta talaga tayo sa original Greek and Hebrew para po matulungan tayo sa pag-interpret. Pero ang King James, that's one of the good translations out there. Yeah, okay. Can we also say that the scripture is sufficient to instruct the mind on matters of psychology? Brother Tony, ito po yung lesson natin ngayon sa Biblical Counseling sa Masters of Divinity. Sapat na talaga ang Biblia. Ang psychology, meron pong 250 schools of thought ng psychology. Very sufficient po, Pas. Ano yun, Brother Tony? Very sufficient po ang scripture po. Very sufficient ang scripture. Siguro kung mag-extend itong mga MDiv students ng conference ng biblical counseling na sila ang magtuturo diyan, ay pwedeng gawin natin 'yan sa sa church. Pero sapat na po ang Bible. Hindi po natin kailangan ang psychology. In fact, itong mga schools of thought ng psychology na kakasalungat si Carl Jung, Sigmund Freud, hindi nga nagkakasundo. Very conflicting. The Bible is complete. At saka, kumbaga, ang secular psychology at ang biblical counseling, magkasalungat talaga. Kasi ang psychology, hindi niya tinatawag na kasalanan ang kasalanan Pornography, yung lust, struggles with pornography. Ang psychology, hindi niya tatawagin kasalanan yan. That's just normal lang daw. Chemical imbalance. Yung anger, uncontrolled anger, chemical imbalance lang daw. So minimize talaga yung kasalanan kung secular psychology ang pag-usapan. Pero ang Bible, tinatawag ang kasalanan bilang kasalanan na kailangang pagsisihan. Wala yan sa psychology. Normal lang daw yan, mga wet dreams na yan. Yung mga ganun na kung secular psychology ang pag-uusapan. Si Deacon Lorenzo ang nagtanong. Okay, salamat sa Panginoon. It's already almost 10:30. And salamat po sa mga questions and engagement, and Lord be willing, unless merong mga providential hindrance, ay tayo po ay matutuloy bukas po ng gabi sa ating pagkukontinue ng ating Bibliology Open Theological Modular Course. Open pa rin, Pastor, ano po? Open pa rin po. Solid yung Reformed theology, charismatic to evangelical, dispensational stand to covenantal. Ay salamat naman po sa Panginoon. Regarding of books, Praying of Holy Spirit, author David Diga Hernandez, advisable pa ba siya? Hindi po ako familiar sa work niya. So kung magkaroon po tayo ng copy, i-review natin, sana ay mabasa din po natin. Pero ako ay hindi ako familiar po sa work niya. Okay, yun lang po. Tayo po ay manalangin. We have to end this, and bukas po ulit, Lord be willing. Brother Val, could you close us in prayer?
Sige po tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pag-iingat at paggabay niyo kay Pastor Jay, Panginoon, sa kanyang pagtuturo. At sa amin din, Panginoon, na nag-aaral o nakikinig, Panginoon, sa mga katuruan ito. Salamat po sa mga pagkakataon na kung saan kami ay natututo, hindi lamang, Panginoon, sa aming mga personal, Panginoon o Diyos, na pagkipag-ugnay sa inyo, kundi maging sa mga katuroang ito na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat din sa mga taong nakinig sa online, sa live, Lord, na sila inyong samahan din at patuloy na buksan ang kanilang isip at puso nang sa ganon maunawaan po, Diyos, ang iyong eternal word, ang iyong walang hanggan o walang pagkakupas na mga salita, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu na siya pong patuloy na tuturo sa amin, nag-ingat, nagpapaunawa sa aming Panginoon ang mga katulang ito. Sa aming pong pansamantalang paghiwalay at pagpapahinga sa gabing ito, patuloy nawa naming damhin, Panginoon o Diyos, at makita ang mga kamay mo, o Diyos, na patuloy na nag-iingat sa bawat sa amin. Ating dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. God bless us all. Good evening po. Salamat po, Pastor. Salamat po sa Gabi lahat. po.